Alay po ay magpapagala na pangalan niyo po Andres. Kung saan po kayo nagkaroon? So, my name is Elena Balao. Yes, I live here in Malacanang and I graduated from Bachelor of Secondary Major in Social Studies sa Malacanang University, and also graduated of Masters of Person Education in Social Science at University of System Data. And ano mo yung second language mo? My first language is Ilocano, and my second language, Filipino. Okay, so for the first question po, ano po ang trabaho niyo dito sa inyo? I'm a college faculty here in these Philippines. So, nagkaroon po ba kayo ng naka-encounter po ba kayo ng mga kahirapan ng difficulties po sa trabaho niyo? When it comes sa trabaho, hindi naman ako nahihirapan kasi our program pinagay din from day one, nag-start ako as a teacher, college faculty. So, nilatag yung mga document, yung mga policies inside sa university. And also, may yung mga colleagues, yung So, since yung first language mo is Ilocano, so paano po kayo nag-adjust sa pagsasalita ng Tagalog? Or ano po yung mga adjustment na ginawa niya since nalipat po kayo dito sa Malacanang? So, simula ng day one, in 2013 daw, nakausap ako lang na ate kasi madalas ang tawag namin sa kanila. So, lagi kami nakausap, nakakalala nila ako. So, nung una, malungkot din yan, yung accent. Pero, habang tumatagal na, matutunan na. So, ano po yung sa tingin po ba? Ano po ba yung pinagkaiba ng culture niyo from sa pagsasalita na yun? Ano po yung difference nilang dalawa? Sa tingin mo, sa nakalistan niyo po? Doon sa Cagayan, sa Cagayan Valley, sa dire-diretso yung pag-ibig ng mga pagkakas. Tapos pag once na nakakita kami ng Cagayan, napakakalit lang ang hilang. So, yung just sobrang kasi karoon na lang Chow, hindi nawawala ng pagkakas. Lalo na sa trabaho. Pero matagal po ba yun? Kapag sa bayan sa Malacanang? 2 to 3 years. So, paano ako napasok sa iyo? Mahirap po ba mahanap ng trabaho sa Malacanang kapag lalo ako sa pamilya? Yes, lalo na pa ng alaga. So, kailangan na gain ng search para makasunod ng approach mo. Lalo ng Tagalog. Siyempre, Tagalog. Hindi English. Lalo na po pwede ko magkalaan yung Tagalog sa mga So, yung naghahanap po ng trabaho, nakaranas na po yung ng script na yan. Dahil po sa yung magsasalita o hindi naman, kasi online tayo. So, nagpapako ako online. So, website, social media. yung sa mga job interview, Job interview ko yan. Kasi, experience na lahat ng interviews before, na-rejection siya. Kaya salamat hindi ko, especially na So, ano po talaga sa mapapagiging yung ano po yung nasasabi? siguro mga out of 10, siguro 2. Hindi na lang siya ngayon. Kasi sa mga Ano po
po yung question namin sa kanila. Maraming salamat. Okay, thank you. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si SK Kagawad Kaji mula sa Barangay Barangkay Baba. Isa po sa mga naglalayon na magbigay ng importansya pagdating sa gender and development. Ayan. So, yung first question po is, matagal na po ba kayong kasali or naglilingkod sa organisasyon? Ayan, sa youth organization, simula nung umedad ako ng 15 years old, part na ako ng youth organization. Pero nung nagkaroon ng election para sa Sangguniang Kabataan, nung 2023, is naging part ako ng SK Council sa aming barangay. Yan. Sa pangalawang katanungan po, ano-ano ang mga programa o patakaran na isinusulong ng inyong organisasyon para maitaguyod ang gender equality? Bilang isang SK ng aming barangay, marami kaming programa, aktibidades at saka proyekto na makakatulong pagdating sa pagpapahalaga sa gender and development. Pero syempre ako bilang isang chairman ng Committee on Gender and Development, hindi ako bumabase sa gender ng kahit sinong tao. Ngayon, bilang isang SK Council, may mga programa kami na makakatulong sa mga kabataan, katulad na lamang na mayroon kaming tinatawag na gender desk sa aming barangay, which is ang aming SK Council office, kung saan doon kakaroon ng pagkakataon na mailahad ng mga LGBT or mga bawat kabataan na gustong magkwento ng mga karanasan at pang-aabuso na nararanasan nila. Sa pangatlong katanungan, paano nyo tinitiyak na ang mga kababaihan sa inyong organisasyon ay may pantay na karapatan at pagkakataon tulad ng kanilang mga katrabaho o kapwa-miyembro? Pagdating naman sa mga kababaihan, napaka hands-on namin dyan kasi hindi dahil mga babae sila, dahil binibigyan namin sila ng karapatan at higit sa lahat ng proteksyon sapagkat iba ang layunin ng mga babae. Ngayon, meron kami mga proyekto na nagpapatupad kung saan mabigyan ng proteksyon yung mga kababaihan. Yan. Sa susunod na katanungan, ano yung mga hakbang na ginagawa ng inyong organisasyon para protektahan ang kababaihan laban sa harassment o anumang uri ng pang-aabuso? Meron kaming tinatawag na Katipunan ng Kabataan. Sa Katipunan ng Kabataan, doon namin nilalahad yung mga karapatan, proteksyon na makakatulong lalo na sa mga kababaihan. Meron kaming mga seminar, activities, at saka higit sa lahat yung mga programa na magbibigay ng oras at panahon sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan na wala namang ginagawa sa buhay. Sa inyong palagay, ano pa ang mga bagay na kailangan pagbutihin sa inyong organisasyon pagdating sa usaping gender equality? Ako as a chairman ng Gender and Development, ang gusto ko lamang is mas lalo pang pag-intingin yung pagkakataon na mabigyan pa ng mas malawak na karapatan yung mga kababaihan, lalong-lalo na kasi isa sila sa mga front ng mga pang-aabuso, diba? Kaya mahalin natin yung mga kababaihan. Abante, babae. Ayan, sa uling katanungan, paano nyo hinihikayat ang mga kababaihan na tumagal ng mga posisyon ng pamumuno sa loob ng inyong organisasyon? Marami kasing mga babae na magagaling talaga, mahuhusay pagdating sa larangan ng pagiging pinuno or pagiging leader. Pero syempre, bilang isang SK Council, makikita mo kasi sa mga kabataan na nakapalibot sa iyo, yung mga babae na nagbibigay ng importansya sa kanilang mga sarili, lalong-lalo na kapag syempre meron tayong tinatawag na conservative sa sarili. Ngayon, ikaw na SK Council, papahalagahan mo yun. Tapos higit sa lahat, ikaw na papakinggan mo siya kung ano yung hinanakit, ano yung gusto nilang gawin, kung ano yung proteksyon at ano pa yung programa na nais maibigay sa mga kababaihan. Ayan, so maraming salamat SK Kaji. Ayan, marami rin pong salamat at mabuhay po kayong lahat.